Kapapasok lang, panic na si Ping sa paglabas ni Senator Marcoleta. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok Pigilan sa mga insertions ko. Nako, yan saldi ko muna. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Paalala lang Nagsabi, natin. may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Nako. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pamilya na to Part 2. Kasama. Anyway, napabalita po na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Good Alam niyo news. naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Alright, reaction to the wins of babalik reaction. Pakalupit. Lahat ng kandidato sa buong mundo na demokrasya, umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo. Wala naman po tayong batas. Tama naman. Na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po yung kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminadong nagbigay ng halaga itong si Mike Defensora at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million ang kinakailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, Naku po. hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos. Yun. Saan mo naman kukunin yan? Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ang sarili mong pera kung 500 million. Minimum, abot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements. No? So, kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan. E yan po nangyari kay Marcoleta. Naku. Patakin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, halal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, edi dapat lahat ng mga tayo, dahil lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang dapat ang kalaya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Unang-una, ang pera naman po, hindi lang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusunod sa kandidato. Dahil there is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garantiyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, lalong-lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta. Na nung una, nung 2019 ay 2022 pala ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement at alam niya na para manalo para senador dapat hundreds of million ang ginagamit para sa para magkaroon ng name recall. So ngayong nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Pero hindi po yung garansya. Kaya nga po nagtataka ako paano naging plunder yun. Siguro isinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration,
yung katotohanan na siya ay kongresista noon, tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya. Tama. Yan ay plunder na dahil yan ang ng isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya ay mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil yung ganyang siste, wala kang garansyang mananalo eh. Minsan nga tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute, alam niyang di mananalo at bumalik sa Kamara de Representantes. Tama. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya na hindi po pwedeng maging gift in consideration of a promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po hindi garantiyadong mananalo si Marcoleta, lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano po ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case no, laban do kami Driaga, yung sinungaling na dinadawit si VP Sara sa pangungurako. At sabi niya, ay siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas malog po dahil mga daw niya yung mga magsasaka na dinangrab ko raw. Wala pong katunayan yan dahil una-una di naman siya kakilala ni VP Sara. At pangalawa, wala po akong linangrab. Yung mga nagre-reklamo ng land grabbing, sarili niya pong mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi man po sila taga roon, no? At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa pong nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan, no? Kaya wala pong katuturan yung mga pagpipinta niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapil sa korte dahil ako nga po ay naging kongresista, bawal umapil ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos nung ako sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop, no? So 6 na taon ako na wala in action sa hukuman. At itong kaso ni Madriaga, ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit siguradong-sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman. No. Because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman. Yun. So doon ko po nalaman yung revised Ako, bilib na bilib po ako dito kay Senator Harry. Senator. At trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak ng lahat. Nandun lang yung piskal, kailangan nandun siya physically everyday kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right. Ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasaktan except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay, gaya ng kidnapping for ransom. So, some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong. Tama. Pero po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Grabe. Palagay ko makakalaya po itong si Senator Marcoleta, mga ka-reaction. Palagay ko lang po hearing, Abangan natin siyempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o 9 na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination. Nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination. Mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noong mga panahon na yon. Dahil wala namang iba sa aking opisina na naisawakan yan, dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko, miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon, dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. Yun. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang ang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang kay VP Sara lamang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantain? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway, na-verify ko. Kailan lang nga po yan, no? Galing sa bibig mismo ni VP Sara na talagang binantaan kami ng buhay ng Madriagang yan. Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinrepresenta ko, 12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa 3 araw for cross-examination all in 1 month.
In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa revised rules of criminal procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, Tama. non-bailable. Pero wala naman sila ebidensya. Ang ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala na ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company, Yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company. Ano na raw yun? Syndicated human trafficking na raw yun. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang humingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause sa mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko. Dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inaksahan doon sa Kuratong Beleleng. Yung RTC judge sa Manila ay naghain sila ng motion for probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson na dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen Marcoleta? July 6. Sabihin na natin magdedesisyon sa October at bibigyan siya ng bail. July, August, September, October. 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Correct. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law, kasi nga, pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Kasi wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Nako. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause, patay. Kinakailangan munang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos, ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo Tama. ay hindi sapat para makonvict. Nako. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya mabibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1 at 2 taon. Kaya po yan, undeclared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-bailable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Loren Legarda, laban kay Leandro Leviste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansyado po yan. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Sabi nga ng ating mga kababayan, silent martial law na ba? Di ba? Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsamba ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail.
Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration Nako. na ginawa ng Correct, pulisya correct. ang tanim kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon nito. Grabe. Senator Marcoleta, actually, nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli, miski isang araw muli, dahil nakulong ako na isang araw sa Kamara ng Representante, na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante ng karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong Grabe, no? pagkakasala na ginawa Grabe. sa ating bayan. So Senator Marcoleta, I wish you the very best. Stay strong. Stay Dahil strong. naman natin, suportado ka ng taong bayan. Tama. And you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. Bayani talaga si Marcoleta, mga ka-reaction. Stay strong, both of you. And may you get the prayed bail, even if it meant na nakulong na muna kayo ng Nako. 3 buwan. Yung pinakamalakas at pinakamalaking bangag, ang pangalan ay si Vung Vung. Salamat po sa Okay. Done. At ito po ay related sa final na petition to post bail ni Senator Marcoleta kahapon, August 14, 2026. So, i-discuss ko po to kasi I think may malaki pong misconception Sana, meron, ng ano? public regarding sa pagpiyansa. Kasi lagi pong non-bailable ang ginagamit talaga na Grabe. term. Pero in the strict legal sense, wala naman po talagang non-bailable offense, kundi meron lang tayong bail as a matter of right or discretionary bail. Okay, so yan po ang i-explain ko today para mas maintindihan nyo po talaga, and of course, para iwas din po tayo sa misinformation. And aside Thank from you, that thank po, you. magbibigay Okay. na lang din ako ng mga actual examples in relation sa mga pagpiyansa-piyansa na to para mas maintindihan nyo po talaga. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, Magandang mga araw din Kasimor. po. At baka po napansin nyo, medyo binago ko lang yung camera angle. So let me know lang din po sa comment section kung tingin ba ninyo may nagbago or wala naman, parehas pa rin ba akong Seymour pa rin. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so brief facts lang po muna tayo para maintindihan nyo talaga yung current status ng case ni Senator Marcoleta and of course yung full context po ng discussion natin. So si Senator Marcoleta po currently ay naka-detain po yun siya, or kung sa Tagalog pa, nakakulong kasi po he allegedly committed a violation daw po of RA 7080, which is yung batas po natin na nagpipinalize sa krimen na plunder. So yung main allegation po against Senator Marcoleta is that he received 75 million pesos by reason of his office. Therefore, it can constitute daw po as a violation of the crime of plunder. So, ang pinaka nangyari po talaga dito ay nakatanggap po siya ng 3 donations from 3 private individuals, at yung isa po sa individuals na yon ay si former Congressman Mike Defensor. At yung panahon po kasi nung na-receive yun ni Senator Marcoleta yung donations ay January 2025, which is a month prior to the start of the campaign season. So, dun po ngayon nagkaroon ng questionable area kasi alam naman natin nung 2025 si Senator Marcoleta po, di ba, he was an aspiring senator pa lang dati. Pero since hindi pa start yung campaign season, yung ina-allege ngayon sa kanya ay tinanggap niya yon nung panahon na congressman pa siya. So pumapasok daw po yung by reason of his office, yung pagtanggap. Kaya nga daw po posibleng maging krimen yun ng plunder. Yun yung pinaka-legal theory po ng case against him at present. So it's actually an interesting case kasi kung titingnan din po natin yung timelines of the situation or of the case ni Senator Marcoleta, January niya natanggap pero February election season. So may room talaga for argument din si Senator Marcoleta na sabihin na nung tinanggap niya yon ay hindi yun for reason of his office kundi for campaign purposes starting nung February 2025 election. So yun lang yung mga nakikita kong mga possible arguments to this case po of Senator Marcoleta. Okay, so anyway po, going back to our main discussion, si Senator Marcoleta nga po ay currently nakakulong for an alleged violation of RA 7080, the crime of plunder. Tapos kung makita po ninyo dito, ang penalty po kasi for the crime of plunder is this one. Kita nyo naman po, di ba? By life imprisonment, shall be punished by life imprisonment with perpetual absolute disqualification from holding any public
office. So dito po ipakita ko lang din sa inyo kasi baka magtaka kayo. Ang nakalagay pa kasi dito 75 million yung threshold ng plunder. Pero currently 50 million na po yan kasi this one is amended. So i-click nyo lang po itong section 12 of RA number 7659 para mas maintindihan nyo. So pinapakita ko lang din po yung amendment sa inyo kasi this is just one way of me reminding everyone na pag hindi po talaga kayo sure, dapat po talaga mag-double check, verify ng sources ninyo sa discussion, or kung gusto nyo mas safe talaga, mag-consult po kayo or mag-contact sa isang licensed professional kasi may mga amendments po yan sa batas. So kung mahilig po kayo mag-Google or mag-AI, baka ma-miss nyo to tapos mag-assume kayo na 75 million pa yung threshold. Pero currently, plunder 50 million pataas na yan because it has been amended by this. So I would just like to emphasize that kasi kung itong 70-80 lang po titingnan ninyo ay 75 million sakto. Pero that's just additional discussion na lang po at para lang din reminder po na mag-ingat po tayo sa pag-share ng unverified information. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. Senator Marcoleta currently detained. The main allegation, violation of plunder kasi tumanggap siya ng 75 million total donations allegedly by reason of his office kasi during January 2024 pa niya natanggap, which is sitting congressman po nga siya nun. But ang isa naman pong counter-argument dyan nila Senator Marcoleta ay reasonable yun siya na makonsider as for campaign purposes kasi campaign season naman na po the following month, the very following month, February 2025. At alam naman po ng lahat, public knowledge po na si Senator Marcoleta during that time has already filed his certificate of candidacy for Senate for the 2025 elections. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. At yung next po na maganda lang din take note niyo is yung penalty na life imprisonment kasi mas maintindihan niyo po yung concept ng next discussion natin yung tungkol sa bail pag i-take note niyo po itong life imprisonment penalty. Okay, so yan lang po for the facts of our case. Ngayon po, pag-usapan na talaga natin kung whether or not meron po ba talagang mga quote-unquote non-bailable offense under our legal system. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na 484,000 offenses punishable with reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po. Yung Umuugong na naman ang usapin ng kudeta. Ano nga ba itong kudeta na to? Ano ang nangyari sa atin sa unang kudeta ang naranasan natin noong 1986? Yung mga sumunod dito ng mga kudeta? Anong nangyari sa EDSA Revolution, sa pagbabago ng gobyerno, at anong sumunod pagkatapos noon. Ito po si Attorney Mike Operario at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yan at mag-uumpisa tayo ng isang bagong serye ukol sa kudeta at ang People Power Revolution. Ang unang kudeta na naranasan natin ay yung 1986 kudeta na isinagawa ni Fidel Ramos at saka ni Juan Ponce Enrile. Pero para maunawaan natin kung ano yung konteksto ng kudeta na to, sino ang nasa likod ng kudeta, bakit ito nangyari, kailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong 1963 at sa bansa ng Vietnam. Nung nahati po ang Vietnam sa dalawa, sa North and South Vietnam, ang naging pinuno po o presidente ng South Vietnam ay si Ngo Dinh Diem na binabackupan o sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika. Subalit itong si Ngo Dinh Diem ay isang Katoliko and Vietnam is supposedly majority Buddhist. Siya ay naging mahigpit sa mga Buddhist at nagkaroon ng maraming mga pag-abuso sa karapatan ng mga miyembro ng sekta ng Buddhism at nagkaroon ng sunod-sunod na mga rally, kaguluhan at na maging mapag-abuso sa kapangyarihan itong si Ngo Dinh Diem. At ilang beses siyang pinaalalahanan ng Amerika sapagkat nakikita ng Amerika noon na ang kanyang pamumuno ay inilalagay sa alanganin ang seguridad ng kanilang bansa sapagkat ang mga komunista ng North Vietnam ay unti-unting nagiging popular sa countryside pati ng sa mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa dahil nga sa pang-abuso na ginagawa ng presidency ni Ngo Dinh Diem.
Si Ngo Dinh Diem, ang kanyang chief of staff noon na head ng military, ang kanyang kapatid na si Ngu Dinh Nu. Si Ngo Dinh Diem ay walang asawa, so ang naging de facto na first lady noon ay yung asawa ni Ngo Dinh Nu na si Madam Nu. Itong si Madam Nu ay parang style ni Imelda Marcos. Medyo flamboyant, educated, at saka mahilig sa mga excesses ng buhay. And then, dumating yung punto na nagkaroon na ng sunod-sunod na rally na nagsusunog na ng mga sarili nila, yung mga Buddhist monks to protest yung ginagawang pang-aapi ng presidente noon na si Ngo Dinh Diem. At dahil dito ay nagkaroon ng usapin ng kudeta. Ayon sa mga detalyeng nakuha eventually, and this was also admitted by John F. Kennedy before, na they were the ones responsible for the kudeta. Si Ngo Dinh Diem ay pinalitan ng kanyang mga general mismo, at ang kudeta na ito ay sponsored ng Amerika, at hindi naman magtatagumpay ang kudeta na ito kung hindi ito inisponsoran ng Amerika. Pero kinakailangan gawin ito ng Amerika sapagkat nakikita nila na yung pamumuno at yung pang-aabuso ni Ngo Dinh Diem ay nagiging isang banta sa pangkalahatang seguridad ng South Vietnam. At nung nagpalit na nga po ng liderato ng mga military, sunod-sunod din ang pagpapalit kasi nagkaroon naman ng pag-aagawan sa kapangyarihan dito sa mga generals na pumalit kay Ngo Dinh Diem. And eventually, pumutok na nga itong digmaan dito sa Vietnam, and kasama dito ang Amerika. Thus culminated the Vietnam War. Bakit kailangan natin umpisahan iyan dito sa Vietnam War? Because makikita ninyo yung pagkawangis o pagkakapareho ng kudeta na nangyari noong 1963 sa 1986 Revolution. Noong 1986, naging very unpopular na si Marcos, kaya nagpatawag siya ng snap election. At pagkatapos dinaya pa naman itong snap election na to, at alam ito ng Amerika. At nakikita nilang lahat na yung lumalawak na protesta, because after the election nagkaroon na ng call for civil disobedience, nagkaroon ng bank run, nag-withdraw ng pera yung mga tao sa bangko, binoykot yung mga crony ni Pangulong Marcos. Generally magulo na sa bansa noon. At again, yung Amerika iniisip noon na ang kaguluhan nito ay hindi magiging maganda para sa kanila. Sapagkat 20 taon mula noong 1972, kailangan magi-expire na ang military bases agreement nila sa Subic. Tapos noong 1986 ay halos 6 na taon na lamang ay magi-expire na yung kontrata. So they have to think of something drastic. That drastic move was to support sina Juan Ponce Enrile and si Fidel Ramos to launch a kudeta. Ang pagkakaiba lang dito sa naging kudeta sa Vietnam at saka sa Pilipinas ay hindi naging tagumpay ang kudeta nila Fidel Ramos at ni Juan Ponce Enrile sapagkat sila ay na-discover at aarestuhin na sila ni Marcos. Ang intensyon naman noon ni Enrile at saka ni Fidel Ramos is not really to support Cory Aquino or to turn over the government to Cory Aquino kung magtagumpay sila sa kudeta. Ang objective nila was to take over Malacanang, eliminate Marcos, and then establish a military junta. Kaya lang nabulilyaso. So, people power was born because eventually sin Enrile had to ask help from the Catholic Church at tumugo ng mga tao at pinuno ng tao ang EDSA at naisilang na nga po ang People Power Revolution. So, ang intensyon noon na plano na gayahin kung ano ang nangyari sa Vietnam noong 1963 ay hindi nagtagumpay, pero isinilang ang isang mas magandang uri ng kudeta, isang revolution na yung tao mismo ang nag-umpisa. So, dalawang kudeta supposedly sponsored both by the CIA and the American government, pero iba ang naging resulta. Ang end result ng Pilipinas ay pinauso natin yung People Power Revolution. At sa mga susunod na serye nito, pag-uusapan natin kung ano yung naganap dito sa EDSA People Power Revolution,
anong nangyari pagkatapos ng EDSA revolution, at ano ang epekto nito sa buhay natin sa kasalukuyan. Correct. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Atty. Michael. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito sa video ito mga karib natin? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po.